Hi mommies, I'm cleaning the room and ito yung mga aking gel polish collection. Since maalikabok na, ayan, lilinisin ko na. Ito na yung ating final general cleaning before I give birth. And inalis na rin namin yung aking office table dito sa room para may paglagyan kami ng crib kasi hindi na nga kasya. Super sikip na kapag merong side table, may table pa, tapos may crib, tapos may swing, tapos yung bed namin queen size. Ang problema na lang, wala lang kaming side table, lagayan ng cellphone and everything. So magtitingin ako sa TikTok shop ng lang, parang mini side table lang, lagayan ng cellphone, charger, tumbler, ganyan. Yung mga easy access na kunin.偷偷看你，你低头写字，我假装笔记，阳光洒在你的发髻，心跳。 This is the best I can do, mga mommies. So, ayan na siya. Ayan na siya, ang ating vanity area. And dito muna ang ating mga stuff. And okay na din to. Tapos yung office chair ko is dyan na lang. Pag magpapa-breastfeed, ayan. Tapos yung crib, bahala na si Batman kung papaano magkakasya ang crib. Pero, ayun, ito na muna ang ating status ng room. Thank you, Lord. Tapos na. Hey, good morning, mommies. Coffee. And tummy update. Tummy update at almost 37 weeks. Kagabi, meron akong na-feel na something different sa tummy ko and sa katawan ko. Particularly sa lower part ng aking katawan. Yung likod ko, balakang, tiyan, and sa may hip. Yung na-feel ko is something unusual, which is hindi ko siya na-feel on a daily basis. I'm not quite sure. Hindi ko na talaga matandaan kung anong feeling ng early signs of labor nung kay Prime. Basta alam ko, continuously naninigas yung tiyan ko every 2 to 3 minutes. Parang ganun yung contractions. And para siyang, yun nga, titigas yung tiyan. Tapos parang umiikot sa aking back and stomach yung paninigas. Yun, parang nagka-cramps, ganun. So, meron naman akong idea so far, kahit nung nasiis ako kay Prime is, hindi naman ako yung talagang scheduled cesarean that time. Nag-labor ako ng 10 hours noon bago sabihin ng OB ko na kailangan ako i-CS kasi nga may problem sa sipit-sipitan ko. Na-stock lang siya ng 5 cm na dilation. Hindi siya nag-progress. Parang computer shop ang ganap, mga mommies. Parang sabi ko, extend doc, extend pa 1 hour, ganyan. Tapos extend kami 1 hour. 5 cm pa rin, doc, extend 1 hour. Hanggang sa inabot na kami ng parang 10 PM, magi 11 PM na. Tapos, kinausap na nila yung husband ko noon. Parang pinakausapan nila na kausapin nga ako na ganito kasi yung nangyayari kapag extend tayo ng extend ng labor tapos walang progression. And then, syempre nung that time, monitor din at the same time yung heartbeat ni baby. Tapos, explain sa amin na bumababa nga yung heartbeat kasi nasa stock siya. So, syempre, nung in-explain na sa akin yun, hindi na yung wala nang tanong-tanong, sige, i-CS nyo na ako, ganyan. Yung nangyari noon. Wala nang question. Basta nung binanggit nila na naaapektuhan si baby, and mas maaapektuhan pa kapag pinatagal pa yung labor ko. Wala namang progress. Ayun, nag-decide na, sige na, wala na, no more extension. Sige, go. Tapos, ayun, yun ang nangyari nun. Kasi kung that time, umaasa ako na kaya ko pang manormal. Wala akong idea. It's either, okay, pwede ako manormal, pwedeng ma-CS, ganon. Pero naka-ready na kami, like, 50-50, yung idea namin na, okay, pwede ko manormal, pwedeng CS. So, pero, ready kami.
kung sakali na nasabihin sa amin that time na okay, masisiyas, at least emotionally, mentally, physically, and most importantly, financially prepared for the CS delivery. This time around, mga mommies, ang nag-iba lang is talagang from the moment na yung pagpata ko ng first check-up ko, like siguro mga pangatlong balik ko sa OB ko nung kinuha na nung OB ko yung operation record. Sabi nga nung OB ko, isa sipit-sipitan. Very vocal ako sa OB ko kung ano yung gusto kong mangyari. Nung check-up ko pa lang, sinasabi ko na, Doc, gusto ko sana i-normal this time kasi na-CS ako. But then, syempre, yung mga doctor, aalamin nila kung bakit na-CS. Syempre, kailangan pa rin yung safest yung isipin ng ating mga doctors. For us, not just for mom, but for the baby. So, both yan lagi. And then, ayun, kinuha ko nga yung operational record ko from the previous hospital kung saan ako nanganak kay Prime. And then, ayun, sabi nung doctor, sinat niya na yung mindset ko that time na, so, kaya pala, may tayo sa sipit-sipit. Sabi ko, paano po yun, Doc? Does that mean na hindi na ako pwedeng manormal talaga this time? And then, ayun, sabi ng OB ko, kung itatry ko na like, yung intayin na mag-labor ako, contraction, labor, ganyan. And alam mo yan, yung the usual na nangyayari kapag nanonormal delivery is same lang din daw yung mangyayari na, which is, oo nga, mag-labor ako, ganyan. Pero, as in, same cycle lang daw ang mangyayari na masastuck lang din siya sa ganong CM. Kitang-kita niya yung, yung willingness ko to have a normal delivery this time. Tapos, in-explain ng OB ko kung ano mangyayari kapag hindi namin siya in-schedule ng CS na kapag alam mo yun, kapag pinilit ko pa rin na itry yung normal delivery is, yun lang din daw yung mangyayari. Masastuck lang din siya into a specific number of dilation. So, yung cervix ko, hanggang doon lang daw ang kayang ibukan ng aking cervix, ganyan, kasi yung katawan daw natin, syempre, yung buto ko daw, parang ganon, parang yung the way niya in-explain na maiintindihan ko na walang parang medical term, dinescribe niya na yung buto ko is hanggang ganito lang yung kaya niyang i-expand. Kasi buto yan hindi yan yung talaga mag-e-expand na super laki, not unless yung body type mo is kaya na hanggang ganong kalaki yung kanyang i-expand. Pero yung sa akin, dito lang ang kanyang hangganan ng expansion. So, hindi na siya kayang, alam mo yung mag-expand pa. Gano'n na daw nakaset yung yung sa katawan ko. Kasi depende nga daw yun sa body ng individuals. So, ayun. Dun ko siya na-gets din na sabi ko, okay, kung ano yung will ni Lord, basta safe kami ni baby. Then, hindi naman siya hard time, which is, gusto ko lang itry, syempre, normal. I know you guys would understand. And syempre, kapag ka na-CS ka, gusto mo din, alam mo yung pag second baby mo, what if ma-normal ko para mas mabilis yung recovery. Yung recovery ko noon na na-CS ako, alam ko mahirap siya. Mahirap tumayo, maglakad, mahirap yung recovery, as in, weeks talaga. Unless, pag napapanood ko, and yung mga nakakwento sa akin, na kapag normal ka, normal delivery is parang kinabukasan back na daw sila sa sarili nila. Parang normal na daw agad yung pakiramdam ng katawan nila. Parang walang nangyari. So, yun, sana yung gusto kong ma-experience din. Para at least, alam mo yun, this time around, iba naman yung experience natin. Iba naman yung way of recovery. And at the same time, syempre, iba pa rin talaga pag wala kang opera sa katawan mo, mas nakakakilos ka ng maayos. Iniisip ko din, at least kapag normal delivery, hindi na ako kailangang alagaan na aalalayan tumayo, maglakad, bumaba, akyat ng hagdan, mabubuhat ko si baby agad. Alam mo yun, mas mapaprioritize ko yung pag-aalaga ko kay baby, syempre, and hindi ako alagain sa family na pati ako kailangan alalayan, yung ganon. So, pero wala this time, it's still as a CS delivery for me, so, and my baby. So,
let's accept it. And tanggap ko naman din. And wala lang, nagbaka sakali lang talaga ako that time. Kaya, kaya inopen na po sa doctor ko na baka pwede na ako mag-normal. But nung sinabi na ganun lang din daw yung mangyayari, maluwag ko naman siyang tinanggap. And syempre, mga mommies, alam naman natin, isang factor din yung gastos din na instead na pang dagdag na lang sa savings, ayun, medyo mas malaking portion din ang mapupunta sa sa operation. Kung ano yung will nga ni Lord. So ayun, basta lagi ko lang naman prayer na maging okay. Yung sa recovery part kasi yung medyo mahirap doon. And ayun, mas maging mabilis yung yung healing process sa operation ko this time. Lang naman yung worry ko na yung lang din talaga postpartum para makapagpa-breastfeed din ako agad. Yun lang din. So, ayun, medyo kinakabahan na. Nagbabasa-basa ako ng reel. Nanonood ako ng reel. Tapos yung mga comment nila na yung experience nila ng second time na na-CS sila is mas worse daw. Doon ako natakot. So, sabi ko, hindi na nga ako magbabasa kasi may mga nagko-comment na okay naman sa kanila. Mas mabilis yung recovery nila nung second operation nila na na-CS. Pero majority na nagsasabi na mas painful yung second, kaya ayaw na nila umulit uli ng another baby. So, sabi nila, okay na daw sila sa dalawa, ganyan. Tapos, ako naman, gusto ko talaga magkaroon ng baby girl ko. Sabi ko din sa doktor ko, kung tinatanong niya kung ano yung gusto ko this time na gender, sabi ko girl sana. Kasi may boy na. Syempre girl, ngayon, gustong-gusto natin yung mga mommies. Meron tayong boy, meron tayong girl. I am happy. Pero sabi ko, kung kaya ko pang umisa, kung will ni Lord in the future, sana girl na. Pero iniisip ko din, di ba pag na-CS, sinasabi hanggang 3 lang. Kasi delikado na kapag kalagpas doon. Sabi ko, sana sa pangatlo na lang kung bibiyayaan ulit ni Lord, sa pangatlong baby na lang in the future again. Ayun, sana girl na. Pero sabi nga ni Doc, what if boy ulit? Tapos doon ako napaisip, shucks, oo nga no. Kaya gusto ko nga din sana i-normal na this time para at least alam niyo yun. Pero wala, lahat talaga is kung ano yung plano ni Lord. Yun lang ipagdasal natin na maging kung ano yung nangyayari kasi yun ang mas better. Alam niyo yun yung pinagdarasal natin. Minsan hindi siya binibigay sa atin kasi mas better yung pinagkakaloob ni Lord. Yun yung mas will niya. Kung ano man yung God's will, ayun, we just have to accept it, embrace it, love it, and we are so blessed kung ano man pagkaloob sa atin. So, ayan, ang lalim na ng usapan natin. Sa Sunday Mass lang ako, mag-meditate. Ang meditate ko tuwing umaga, dito alone time sa room, and then magpe-pray ako. Kasi kapag may mga tao, like, halimbawa, nandito si friend, nanonood siya ng iPad, tapos hindi ako nakakapag-concentrate sa pagpe-pray. Ang dapat natin gawin kapag nagdadasal tayo is talagang yun, quiet room na kayo lang mag-isa. Dun nyo mas mafe-feel yung presence ni God. And dun mas lalabas yung natural way ng, alam niyo, pag-ask nyo ng right questions kay Lord. I have Pokemon cards. Pokemon. This is the strongest Pokemon card I have. I don't know what number it is, but it's so powerful. Hey mommies! Nagpe-prepare ako for my check-up kasi may nararamdaman akong something. So, tinext ko yung clinic. Tinext ko yung assistant tong doctor ko kung pwede ako pumunta para magpa-check up, para i-IE ako kasi para sure na okay lang. Alam nyo yun kasi mahirap naman na medyo may nafe-feel lang akong kakaiba. So, yun. Papaagahin ko lang yung check-up ko. Actually, dapat 2 days from now pa. Pero, okay lang para at least sure and alam mo yung makampante ako. So, ayun. Papa-check up na ako today.